So what's up guys? So nandito tayo ngayon sa Shore 2 Tower 2. Doon kami naka-check-in ngayon for staycation for 3 days 2 nights. So guys, bigyan ko lang kayo ng tip para makaiwas tayo dun sa overnight charges. Kasi ang totoo niyan guys, mahal yung mga parking dito sa may shore. So as in yung dito malapit sa shore yung mga parking dito. Actually 50 pesos per 4 hours. Pag lumagpas ka doon, yung succeeding hours is 50 pesos ulit. So isipin mo yun kung gaano kalaki, 'di ba? Ang overnight charge dito guys is 300 pesos. So para makaiwas ka do sa 300 pesos na charge ng overnight, kailangan mong umalis before 1:30. Hindi pwedeng yung 1:30 ka mismo lalabas. Dapat at least siguro mga 1:20 or 1 o'clock lumabas ka guys. So syempre, kailangan humanap ka ng parking kasi madaling araw na yon. Katulad namin, so ang ginagawa namin guys, medyo mahirap pero yun kasi yung mura. So ngayon nagpark ako dito 50 pesos. Anong oras na? Parang 9:43 na. So ang gagawin ko, magpapark ako dito. Tapos siguro mga around 1 or 12 o'clock ng madaling araw, lalabas na ako dito guys. So pag lumabas na ako dito, or siguro sabihin na natin mga 12:30, pero actually sobrang hirap talaga para sa mga katulad natin na nagbabakasyon dito sa may shore. So ganun ang gagawin ko, mga 12:30 lalabas na ako dito. Pupunta na ako sa MOA, doon sa parking ng MOA. So syempre iniisip ng iba, hindi ka nga nakapagbayad ng overnight charge mo dito sa may shore, nagbayad ka naman ng overnight charge sa MOA ng 300. So hindi po tayo magbabayad ng overnight charge dun sa MOA kasi lumagpas na tayo ng alas 12 ng madaling araw. So kung ikaw ay inabot doon sa loob ng MOA parking ng 12 o'clock, yon may overnight charge ka. So dahil lumagpas ka naman dun sa 12 o'clock na madaling araw, ibig sabihin ang babayaran mo lang dun guys is 50 pesos lamang. Tas dire-diretso na yun hanggang hapon, hanggang gabi. Pero pag nag 12 o'clock ulit yon, so magiging plus 300 na. So yung 50 pesos mo plus 300. Tapos yung hanggang kinabukasan na, syempre plus 50 ulit yon. So ang babayaran mo is 400 na. Gets? So 50 pesos, pumasok ka bukas ng madaling araw, dire-diretso, tapos nag 12 ulit ng madaling araw plus 300, tapos dumiretso ulit, so plus 50 ulit yon kasi syempre panibagong araw na eh. So 400 pesos yon. So yung sa akin guys, yung sa amin, so yun nga, ang gagawin ko 50 pesos lang yung magiging charge ko nun. Tapos maghapon na yon. So syempre ganun pa rin yung mangyayari talaga. Magpa plus 300 tayo. Pero kung gagawin mo ulit yon, so 50 lang ng 50 per day. So kung mamaya pupunta ako doon sa MOA, so 50 lang yon. Tapos aalis ako doon, babalik ako ng mga 12:30 ulit. So lagpas na, so 50 ulit yon. So ang magiging bayad mo lang sa kanila or yung na-consume mo lang sa kanila is parang dalawang 50 pesos lang. Parang ganon. So yun. Binigyan ko lang kayo ng tip para mas makamura, pero ang totoo niyan is mahirap talaga, hassle talaga guys. Pero kung gusto mo talaga makatipid, ganun ang gagawin mo. So I hope you like this video. Sana nakatulong ako sa inyo para makatipid kayo sa parking, which is matipid talaga. Yun nga lang, hassle talaga. What's up guys? So 12:42 na guys. Papunta pa lang tayo ng MOA para i-park tong kotse. Tapos pagbalik natin, siguro maglalakad tayo, balik tayo. Kakain pa tayo eh. Tapos ang isa pa, gabi na, umaga na pala. Binayaran
natin 50 pesos lang, wala tayong overnight charge kasi 12:42 pa lang tayo ay umalis na din sa may shore parking. So ngayon pupunta naman tayo ng MOA parking para wala tayong overnight charge. So 50 pesos lang yung babayaran natin for today, May 26. So ayun lang, talaga medyo mahirap. So wala tayong magagawa kasi gusto natin makatipid, pero kung may pera naman tayo why not, hanggang magdamagan walang problema. Kaso nga lang syempre guys, 50 pesos per hour, so 2 oras mo is 100 pesos na. Grabe guys, kung mga 10 ka 500, grabe, plus yung 300 pang overnight charge. So yun lang guys, I hope you like this video. Please don't forget to subscribe and stay safe always guys.